Grabe, ang init. Okay, sino po first time po akong nakita? Sino ang pinakamaaga? Ano oras ba kayo nandito? 12:40. Grabe naman. Okay, anyway, first of all, sobra-sobra pong salamat sa mainit pong pagtanggap. Pwede pong palakpakan ko natin. Inaantay ko itong umupo, wala pala kayong upuan dyan. Okay lang talaga nakatayo kayo dyan. Ayaw nyo sa third floor, maluwag-luwag pa doon. Ate, nakaitim, upo ka lang. Oo. Well, anyway, sino po ang naniniwala na ngayong taon magbabago ng buhay niya? Okay. Lalo din naman po ako sa sobrang ang aga-aga niyo po nandito na kayo. Ibig sabihin, talagang desidido po kayo magbago buhay niyo. Ate, upo ka lang. And ako po, pinaghandaan ko po ng sobra. Okay, pinaghandaan ko po ng sobra yung i-discuss ko sa inyo. Pinaghandaan ko po to ng napakatagal. Ginawa ko po to kagabi. Oo, kagabi lang po. Pero, back up po siya ng personal experience ko sa life. In short, para siyang madaling tingnan, pero kung wala ka rin back up ng experience, hindi mo talaga siya magagawa ng ganun kadali. And sino po ang pupunta sa Marikina Sports Complex? Sino po ang may mga kasama? Wag na wag po kayong mawawala sa lahat po na... Hello? Yun. Kasi doon po kayo mahuhulma para maging successful na tao. Katulad po ng ginagawa nyo po right now, actually, ang tawag po dito is konting sakripisyo. Pero sa totoo lang, sabi ko nga, yung matututunan nyo for tonight is hindi lang po to matututunan nyo ng isang beses lang or isang araw lang. Nagkataon since po ako nasa harapan po ninyo, ito po yung personal experience ko bakit po ako naging successful. Ipapaintindi ko po sa inyo bakit may mga taong nagiging successful, bakit may mga taong hindi. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano magiging successful. Okay po ba yon? Grabe, hinihingal na ako. Okay, hindi ko alam kung hinihingal ako dahil naghagdan ako from first floor to 7th floor or hinihingal ako dahil sa init. Diba? Pero kung kayo nga ang tagal-tagal na nandyan, sino ba naman ako para mainitan, diba? Kaya andyan na rin po kayo, lubos-lubusin na at tatanggapin ko na sa sarili ko pagkatapos ko dito, sigurado ko pawis na pawis po ako. Okay, anyway, nag-i-echo, matimpla ba itong maayos? Yun, anyway, ganito po. Unang-una, pag-uusapan po natin, sabi ko hapon, kagabi, habang sabi ko, ano i-discuss ko para sa inyo? Kasi I know, ang dami pong first time po akong makikita. Ang dami rin pong first time na makaka-attend po ulit ng NECO ko. Kasi last ko po ata dito sa office ng NECO is bago pa po mag-pandemic. Kailan po bang pandemic? 2020. Hindi, 2020. March 15, 2020. Yung start nung ano pala, tama, 2019. 2019, nagsimula dito sa mundo. March 15, 2020, nag-declare ng lockdown si President Duterte and the rest is history. And ako napapansin ko po, sa daming pinagdadaanan sa nangyayari sa mundo natin, sa buhay natin, sa industriya, sa network, ako po yung few people or few person na ang network career ko tuloy-tuloy. In spite of what is happening. Kasi ako naniniwala ako, hindi naman po ang pag-asenso sa buhay, hindi naman kung ano ang nangyayari panlabas eh. Kung ano ang nangyayari panloob. Yun ang pinaka-importante kasi mayroon bang country na walang mahirap? Wala. Meron at lahat ng countries na napuntahan ko, may nakikita akong pulubi. May nakikita akong mahirap. At may nakikita din akong mayaman. Ibig sabihin, hindi ko yan sa country. Nasa tao yan. Nasa tao kung paano ka aasenso at paano magbabago buhay nyo. Kaya katulad itong ginawa nyo, ito po yung isang sign na talagang desidido po kayo magbago buhay nyo. Actually nga, swerte nyo, ang bayad nyo ng init. Pamasahe pupunta dito. Gutom. Kasi I'm sure, marami na po bang nagugutom? Yes!
Okay lang naman po yan. Isipin mo lang nagda-diet ka. Di ba? Ang ibang tao hirap na hirap mag-diet. Ikaw walang ka-effort ngayon. Di ba? Okay. Kaya men, okay, simulan natin para makarami po tayo pag-uusapan. Sige, next po. Kilala niyo po ba sarili niyo? Positive kang tao o negative kang tao? Madaling sabihin na positive ka. Kaya lang, ano yung self-talk? Pag sinabing self-talk, ano yung madalas mong sinasabi sa sarili mo pag mag-isa ka na lang? Dito kasi magde-determine na marami po... Nagugulan ako sa ilaw. Ano ba talaga? Okay. Sige. Patay mo na pati dito. Hindi para kitang-kita to. Yun. Ito. Nasaan ba may control ng ilaw? Hindi ko alam kung sino kausap mo. Okay, ngayon. Kaya ako to dinidiscuss sa inyo kasi kung kilala mo sarili mo, alam mo kung saan ka pupunta. Ang positive at negative, pwede sabihin, winner's mentality ka ba? O loser's mentality? Ikaw ba yung tipong taong may gratitude? Or ikaw yung tipong taong bitter? Sabi ko nga, pag nakakita ka ng rose, natutuwa ba kayo na ang rose, yung thorn may rose? Or nalulungkot ka kasi yung bulaklak may thorn? Pareho siyang rose. Now, depende kung paano mo siya titingnan. Kaya nga itong nangyayari sa buhay natin, masaya ka ba na mahirap ka pinanganak? Or malungkot ka na mahirap ka pinanganak? Masaya ka ba na nawalan ka ng trabaho? O malungkot ka dahil sa nawalan kang trabaho? Masaya ka ba na yung boyfriend mo, na tiniwalaan mo, niloko ka? Or magiging masaya ka kasi nabawasan ka ng manloloko sa buhay? Kaya hindi importante kung ano ang nangyayari. Ang importante, paano mo titingnan yung nangyayari sa'yo. Kung positive kang tao, sigurado darating ang future, positive ang mangyayari sa buhay mo. Pag negative ka naman tao, kahit lahat ng blessings ibigay sa'yo, lahat ng opportunity ibigay sa'yo, negative pa rin ang pupuntahan mo. Kaya ito yung pambungad ko, sino ka ba talaga sa dalawang to? Gusto mo malaman kung sino ka? Sino ba ang madalas mong kasama? Maliban sa sarili mo, yung mga kaibigan mong close mo, positive ba sila o negative sila? Yung lugar na pinupuntahan mo palagi, yung pinapanood mo palagi, pag nanonood ka ba, mas gusto mo ba yung mga problema? Nanonood ka ba ng tulpo? Tuwang-tuwa ka bang manood ng mga problema ng ibang tao? Pag doon ka natutuwa, ibig sabihin, ganun ka. Kaya nga pinakamasimple kung gusto mong makilala sarili mo, kung sino ang madalas mong kasama, kung sino ang madalas mong kausap, ikaw yun. Minsan, akala natin, hindi, mga negative yung kaibigan ko. Pero ang totoo, hindi silang negative, ikaw. Di ba parang sa school, yung mga matatalino, magkakaibigan. Yung mga pala-absent, magkakaibigan. Yung mga malalandi, magkakaibigan. In short, birds with the same feather. May tanong lang ako, Sandro, yung mic mo ba nagaganito rin? Lagi mo, may aeroplano niya. Palit tayo, na ano ko. Yun. Nasaan na tayo ulit? Kung sino ang madalas nyo pong kasama. Kaya, importanteng makilala nyo muna sarili nyo. Kasi nandito tayo sa mundong to, paano ka magkakaroon ng tinatawag na maximizing ng mga nangyayari at gustong makuha sa buhay mo kung hindi mo kilala kung sino ka? Di ba parang, ang daming nangyayari ah. Minsan, may nabasa akong isang quote. Ayaw natin minsan bitawan yung bagay na masakit sa atin kasi minsan yun ang nagpapaalala ng past natin. Ibig sabihin, minsan tayo gusto natin magbago buhay natin. Tama? Alam niyo po bang nakakalungkot? Pag gusto mong bago buhay mo, kailangan mong kalimutan yung lumang ikaw. Kaya lang hindi natin mabitawan yung lumang ikaw, kaya hindi ka rin nagbabago. The same thing, gusto kong yumaman.
Nung gusto nyong yumaman, nung nag-networking kayo, di ba nagbawas kaibigan mo? Yung dating pinapansin ka, hindi ka na pinapansin. Yung dating sinasama ka sa group chat, baka nagkanya-kanya na silang group chat, hindi ka nakasama. Pero nasasaktan ka. Bakit ka nasasaktan kung sila nga ang lumalayo sa'yo? Kasi meron ka ng ibang gusto sa buhay. Hindi po magtutugma ang taong gustong magbago ang buhay at yung taong ayaw magbago ang buhay. Kaya kung nababawasan ka ng kaibigan, huwag kang malungkot. Maging matuwa ka kasi ibig sabihin, nagbabago ka na. Hindi po pwedeng magbago buhay mo na pareho pa rin yung iniikutan mong mundo. Hindi pwedeng magbago buhay mo na pareho pa rin po yung mga ginagawa mo. Katulad to. This is weird. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Tapos ganito, ang kadalasan ng iba, pauwi na sa trabaho. Yung iba, maghahanap na ng gigimikan. Yung iba siguro, nanonood ng mga soap opera. Or iba naman, manonood ka sa TikTok, sa YouTube. Kayo, nandito kayo right now. Nagtitiis kayo, mainit. Yung iba sa inyo, galing pa ng kanina pa. Hanggang ngayon, andito pa rin kayo. Nagbabago ka na ng ginagawa. Kaya, ang pagbabago, importanteng makilala mo sarili mo para alam mo yung next na gagawin mo. Kaya tanong, positive ka ba o negative? Positive! Ngayon, kung ikaw yung sasagot ng negative, okay lang yan. Ang importante, nakilala mo na kung sino ka. Sabi nga nila, by knowing yourself, ibig sabihin, madali mo na siyang ayusin kasi alam mo kung sino ka at anong dapat mong baguhin sa sarili mo. Kasi the good thing sa mundong to, lahat pwede magbago. Kahit ano pang sitwasyon mo sa mundong to, pwedeng magbago buhay mo. Yun ang kagandahan sa mundo eh. Lahat tayo pwedeng magkaroon ng tinatawag na fresh start. Regardless sinong pamilya mo, sinong magulang mo, okay lang yan. Okay, next. Ngayon, ang tanong. Next. Yun. Okay, thank you. Sino ang nag-program sa... Ay, sorry! Meron pala ako nito. Pambihira naman yan. Kaya lang, hindi gumagana. Ayun. Eh? Hindi. Balik. Ikaw pumipindot eh. Ako ba? Ikaw? Gumagana ba ito, Sandro? Shout out si Ruel Oliva. Saan mo tinututok doon? Baka naka-off. Sige, ikaw na lang. Ibalik mo. Balik. Doon ka muna sa parents. Huwag mo nang galawin para madali. Okay. Bigyan niya. Ngayon, ang nag-program sa atin kung sino po tayo, number one, parents. Sila ang pinakamalaking factor kung ano ang mga paniniwala natin na tama at mali. Minsan may mga Pilipinong mahiyain, mababa ang self-esteem, kasi kung nadaanan ka ng magulang mo na anak, may bisita, pumasok ka sa kwarto at huwag kang lalabas. May naka-experience bang ganon? Yes! O kung ikaw naka-experience ng ganon, minsan iisipin mo, teka lang, wala din naman. Okay, ngayon, ang bottom line dito, kaya may mga iba, ako personal ko tong experience. Chinese po ako, Chinese po ang magulang ko. Lumaki po ako na, pinupush ako ng magulang ko na magnegosyo. Naalala ko dati, bata pa lang ako, siguro mga elementary, may bazaar sa amin sa Bicol. Tapos sabi kasi nagpapabili ako ng laruan sa mama ko, sabi ng mama ko, ito, ibenta mo to, pag nabenta mo, yung kita sa'yo na. Elementary pa lang po ako, tinuturuan na ako magbenta. Nung nag-networking na po ako, may namimit po ako mga estudyante. Nagigil mag-networking, pero pinipigilan ng magulang. Kasi sabi ng magulang, anak, huwag ka munang mag-networking. Makaka-istorbo yun sa pag-aaral mo. Mag-aral ka na lang muna. Pagka-graduate mo, saka ka na magagaganyan. Nakikita niyo ang pagkakaiba? Kaya sabi ko, I find it weird. Kasi bakit ba tayo nag-aaral? Para makahanap ng insert, para kumita ng pag nagbi-business ka, anong mangyayari sa'yo? Kikita ka ng o bakit mo kailangan ipalongkat kung doon ka rin lang naman pupunta? Di ba medyo magulo? Marami sa atin na gano'n. Na may mga iba, hindi naman daw importante ang pera. Di ba? May mga naririnig pa ako na the love of money
The money is the root of all evil. Para sa akin, hindi ako naniniwala na ang pera masama. Kasi kung ang pera masama, bakit naghihingi ng donation sa loob ng simbahan? Di ba? Sinong Katoliko po? May mga Katoliko po? Inabutan ko po dati pag naghihingi ng, abuloy, isang beses sa isang misa. Tama? Ngayon, nag-branch out na. 2 beses na sa isang misa. Yung may umpisa, may dulo. O ngayon, ang dulo para sa akin, ibig sabihin, hindi po masama ang pera itself. Kasi maraming tao, may mga na-encounter ako na hindi naman daw importante ang pera. Tapos nagtatrabaho siya. Sabi ko, may sweldo ka? Sabi niya, meron. Sabi ko, sabihin mo muna sa akin, pag magtatrabaho ka na wala kang sweldo, saka ako maniniwala na hindi importante ang pera sa'yo. Kasi ang pera, parang equivalent na naman po siya ng time. Kasi kung paano ka kakain kung wala kang pera? Hindi ka naman pwede magtanim. Di ba, nagugutom ka, o hindi importante ang pera, magtanim tayo. Di ba, kailan tutubo yan? Kailan ka makakain? In short, ang pera napaka-importante kasi pag nawalan po kayo ng pera, ito pupusta ko po lahat. Titigil ang mundo po ninyo pag wala kayong pera. Di ba, titigil ang daloy ng kuryente sa bahay ninyo pag wala kayong pera. Tama, mali? In short, unang-una parents, ano ba ang pinasa sa inyong paniniwala ng magulang nyo? Ulitin ko po, hindi po tayo dapat magtanim ng init sama ng loob sa parents natin kasi tandaan niya po, ang magulang natin, first time din po nilang naging magulang. Ibig sabihin, hindi rin nila alam minsan kung ano ang ginagawa nila. Kaya since sa inyo, natututunan yung mga ganito, for me, i-analyze nyo lang kung tama ba ang naituro sa inyo or hindi. Kung hindi, I do believe, wala naman sigurong ayusin or baguhin mo, walang masama naman siguro doon. Clear? Okay, unang-una, ang pera po is, hindi po siya masama. Ang masama po, depende kung paano mo gagamitin ang pera. Okay, pwede mo siyang gamitin sa mabuti at pwede mo rin siyang gamitin sa hindi ganun kabuti. Okay, sunod, family and friends. Ngayon, ano ba ang mga pamilya at kaibigan mo? Ano ba ang naituturo nila sa iyo? Sabi ko nga, pag ang kaibigan mo manginginom, imposibleng hindi ka magiging manginginom. Madadamay at madadamay ka talaga nila palagi. Kaya you need to be careful kung sino ang gagawin yung close nyo. Ito pinakasimpleng batayan. Maniwala kayo sa isang tao, bago kayo maniwala, tingnan nyo muna buhay nila. Pag gusto mo ang buhay nila, shoot, maniwala ka dyan. Pero pag hindi mo gusto ang buhay nila, pakiusap lang, bakit ka maniniwala dyan? Pagdating ng oras, yung buhay nila, magiging buhay mo rin kasi sinusunod mo yung advice nila. Uulitin ko, makinig sa taong gusto mo ang buhay. Clear? Yes! Sunod, school. Maraming tinuro sa school na ang school, it is designed para tayo po maging magaling na tinatawag po niyan smart workers. Ibig sabihin, matuto tayo mga basic. Yun ang tinuturo sa school. Pero for you to become successful, hindi po siya tinuturo. Kumbaga, nasa pagsa-self-study na natin kung paano tayo magiging successful sa life. Paano mas ma-enhance? School ang tinuturo lahat basic. Yung next level para mas ma-enhance mo, kasi sa school hindi tinuturo ang law of leverage. Ibig sabihin ng law of leverage, paano mag-handle ng tao, paano mag-monitor ng cash flow, hindi na po siya masyadong nadi-discuss. Kaya para sa akin, isa pa po yun sa nag-program kung sino tayo, religion. Ako naniniwala ko, iisa lang. Lahat ng religion may kanya-kanyang tawag. May Buddha, may Allah, may Jesus Christ, may God. Pero lahat naniniwala sa isang supreme being. Tama po ba? Yes! Nagkakaiba-iba lang ng konti sa mga ibang ritual. Kasi di ba parang sa Katoliko, anong bawal kainin sa Katoliko? Karne, pag Holy Week. Di ba? Pero na-move na yung Holy Week kasi dati, Monday to Saturday, bawal ka kumain ng karne. Habang nagmo-modernize, ngayon Friday na nga lang At pinaka-worst minsan, kahit ng Friday, kumakain na ng karne. Muslim, anong bawal? Tapos, uminom ng alak. Tapos, ma'am, babae. Bawal po sa Muslim ang babae. Tatanungin, bakit pwede mag-asawang apat? Ma'am, babae po, hindi po yung mag-asawa. Magkaiba po yon. Ngayon, pero sa Muslim, ang pinaka-napapractice nila, hindi kumakain ng pork. Pero may mga Muslim na babae.
May mga Muslim din na minsan, umiinom ng lalaki. Pambira ka. Kumakain na, ng bababae, ano pa yung isa? Umiinom ng alcohol. Pero majority ng Muslim, hindi talaga halos kumakain ng karne. Tingin nyo bakit? Pareho bawal yung tatlo. Bakit ang pinaka nasusunod yung karne? Dahil sa high blood? Hindi. Ano yan? Hindi, tradition din naman yung alcohol eh. Paniniwala! Dahil, pagkakaprogram, nung bata pa lang, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Nang nagbibinata, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Hanggang tumanda, lagi naririnig. Hindi naman kasi sasabihin pag bata na huwag kang mababae. Huwag kang iinom ng alcohol. Hindi naman sinasabi. Kaya minsan nung paglaki, ang mas nakaka-instinct ng sobra, yung karne. Pero pare-pareho siya bawal. Sa Adventist, anong bawal? Lahat ng pumupula pag niluluto. Anong pumupula? Alimango. Di ba? Pag ininit mo, bumula. Shrink. Bawal. Anong bawal sa iglesia? Ayan, uupo na siya. Dinuguan. Now, ano ang point ko? Magkakanyang belief. Pero ang bottom line, may iisa na lahat naniniwala ng Supreme Being. Ibig sabihin, kung anong tama at mali sa atin, malaki ang factor kung ano yung mga nag-influence sa atin. Nagiging clear po ba? Yes! Okay, sunod, government. Government natin, magkakaiba ang bawal at tama. Nung pumunta kami ng Maldives dati, nagulat ako, bawal pala magdala ng alak dun. Kung saan ka ba makakaisip na country na bawal ang alak? Eh may dala-dala ko ng Red Horse kasi sabi ko baka wala akong mabiling Red Horse sa ibang bansa, may baon ako. Pagdating namin doon, bawal pala magdala ng alak. Pero pwedeng bumili ng alak dun sa kanila. O, di ba? May siya eh, kasi nga pag nagdala ka ng mga alak doon, hindi ka nabibili sa kanila. Kaya pinagbawal. Ibig sabihin sa government din natin, ang bawal at mali, depende kung ano yung pinaka-main source minsan ng isang country. Di ba? Airport, bawal ang tubig. Kukunin. Pagpasok mo, may mabibili kang tubig. Di ba? Ang cute. Di ba? Eh, bakit kinuha niyo pa sa akin? Meron lang pala sa loob. Pero, medyo mahal. Pero dulo, minsan ang tama at mali, depende nga sa government kung anong gusto nilang gawing tama at mali. But again, it doesn't guarantee na talagang sobrang sama siya. Okay? TV. Kaya maraming Pilipino na naghihirap at mahihirap na Pilipino, hindi dahil sa mahirap ang countryng Pilipinas. Hindi po magiging mahirap ang isang country kung ang dami pong sumasakop na iba't ibang bansa. Sinakop po tayo ng Japan, sinakop tayo ng Spain, sinakop tayo ng Amerika. Kayo po sumagot, sasakupin mo ba ang isang country walang kwenta? Bakit sinasakop ng paulit-ulit ang Pilipinas? Napakayaman ng natural resources at napakagagaling ng Pilipino. Ano? Bakit walang billiard sa Olympics? Si Efren Bata ang may kasalanan. Nung nalaman gaano siya kagaling, hindi sinama ang billiard sa Olympics. Kasi may certain na nag-handle na gusto nila, ang magcha-champion palagi, yung country nila. Nung nakita nila na threat sila sa ibang country na magagaling, hindi sinama. Clear po ba tayo? Yeah, kung may Michael Jordan ng basketball player, meron tayong Efren Bata ng billiard. Meron tayong Paeng Nepomuceno ng bowling. Hanggang ngayon walang tumatalo sa records niya. Di ba, ang dami natin magagaling na mga actually magagaling ng sobrang mga Pilipino. Nagkataon lang naniwala kang hindi ka magaling. Nagkataon lang naniwala ka na magiging empleyado ka lang. Nagkataon na naniwala ka lang na sapat na sa'yo ang 20,000, 30,000, 40,000 a month na sweldo. Ang bottom line sa akin, kailangan natin ayusin yan. Kasi kakapapanood po natin ng TV kung mahilig ka pumanood ng soap opera. Napakasimple, bakit maraming Pilipino ang mahihirap? Ano ang nagna-number 1 ng mga YouTube channel? Ano ang nagna-number 1 ng mga content creation na ginagawa?
Kayo, anong madalas yung panoorin? Entertainment. Tanggalin niyo ako. Anong madalas yung pinapanood yung totoo? Quiapo. Diba now, ang bota? Baka ngayon lang kayo nanonood yan. Yung dati, yung bago ka nag-networking, ano pinapanood mo? Diba? Quiapo. Again, hindi ko sinasabing masama yan. Pero ang sinasabi ko lang, may epekto yan sa pagkatao mo. Kasi ako even addict din pa ako manood ng TikTok. Addict ako manood ng mga reels. Pero ang algorithm ko, puro motivation, inspiration, may mga natututunan, lahat meron. Pag nakikita ko mga hindi ko gusto, hindi ka friend eh, ano yun, yung showless. Ako yung showless. Basta ginagawa ko minsan pag hindi ko talaga gusto ng content, binablock ko. Kasi, tandaan niyo po, bakit ang ilong nandito at ang bibig nandito? Para maamoy yung bibig. Para bago mo kainin yung pagkain, maaamoy mo kung sira na o hindi. In short, hindi nyo po obligasyon na lahat ng makikita nyong pagkain, kakainin nyo. Bakit may bakod bahay nyo? Kasi ayaw nyo pumasok kung sino-sino. Tama? Meron bang isang araw sa buhay mo na naglalakad ka, may nakita kang basura, pinulot mo, tapos dinala mo sa bahay mo? May ganun bang nangyari sa buhay nyo? Meron? Bakit? Ulitin ko, dandanin ko. Naglalakad ka pa uwi, may nakita kang basura, pinulot mo, dinala mo sa bahay. Mabaho, malansa, kasi mabaho. Tapos dinala mo pa sa bahay mo. May ganun kayong ginawa? Ngayon, tanong ko po, bakit sa loob ng bahay hindi ka nagdadala ng basura? Bakit kayo hindi kumakain ng bulok na pagkain? Eh bakit ang hilig mo manood at makinig ng mga bulok na content tapos pinapasok mo sa utak mo? Tapos nagtataka ka bakit ganyan buhay mo? Hindi kasi nakikita natin physically eh. Yung mga wala ka namang problema, nanood ka ng problema ng ibang tao, maya-maya pati ikaw malungkot na. Diba, isipin pagkagising mo ng umagang saya mo, nakinig ka doon sa kasama mo sa hub, ang daming reklamo sa buhay. Ganito kasi, si Appling kasi, ganyan-ganyan. Nakinig ka rin, oo nga. Kita niyo pag-iwalay niyo, dalawa na kayo negative. Basura pong tawag dyan. Kaya you should learn to control everything. Pinapanood mo, pinapakinggan mo, kinakain mo, iniintindi mo. Dapat control mo yan lahat kasi yun ang magiging ikaw. Sunod, movies. Ano bang movies hilig mo? Pustahan tayo sa mga mahilig. Ako dati mahilig ako sa horror. May mga batang 90s po dito. Inubos ko po dati yung Shake, Rattle, and Roll. Nabutan niyo po ba yun, mga kaedad ko? Nung mahilig ako sa horror films, pansin ko, pag mag-isa ako sa bahay, lagi akong matatakutin. May humanging malakas, kakabahan ka na. Di ba may mahulog? Ano yan? Kaya nung tinigil ko, nawala din takot ko. Kahit madilim, wala lang, madilim lang. Kaya doon ko na-realize, sabi ko, grabe palang effect ng mga pinapanood. Kaya sa mga kung may boyfriend, girlfriend dito, huwag kayo masyadong manood ng love story. Kasi madadalas ang away nyo. Kasi ikaw kung marunong babae, napanood ko ganito ginagawa eh. Bakit hindi mo ito ginagawa sa akin? Siguro hindi mo ako love. Lastly, books. Hindi po ibig sabihin magbasa ka ng libro tatalino ka. Ikaw ang binabasa mo puro love story. Diba? O yung mga hugot. Diba? Kaya para sa akin, kung ano yung gusto niyo pong maging kayo. Gusto niyo pong yumaman? Yes! Kung palitan niyo yung lahat, ang mga kaibigan niyo mayayaman. Maghanap ka ng parang second parent. Kung hindi mo gusto yung principles ng parents mo, wala na tayo minsan magagawa dyan. We just need to accept it and love them. Pero pwede ka maghanap ng ibang parang so-called new parent mo na parang sila yung pinapakinggan mo at sinusundan mo. Kasi di ba napakasimple lang naman dyan? Bakit pag masakit ang ngipin mo, pwede mong sabihin sa mama, mama, hindi ako makikinig sa'yo kasi hindi ka dentist. Di ba hindi naman masakit? Okay lang?
Papagawa ka ng bahay, pwede mo sabihin sa mama, mama, hindi naman po kayo architect, pupunta ko ng architect. Hindi rin masakit. Bakit pag tungkol sa health? Papa, hindi ka naman po doktor, doon ako makikinig sa doktor, hindi rin masakit. Pero bakit pag yung word na mayaman? Papa, hindi naman kayo mayaman, hindi ako makikinig sa inyo. Ba't parang iba ang dating? Pero pareho ang logic. Kasi sinadya tayong ibahin ang tingin natin dito. Lahat pwedeng pag-usapan ng normal, pero pag ito hindi pwede. Bakit pwedeng i-post, ipatarpaulin, nag-graduate ka na, pero hindi man lang pwedeng i-post yung kinikita mo kasi nagyayabang ka daw? Parang magulo. Kasi yung diploma, natuwa ka kasi kaka-graduate ka, may chance ka na sa laban sa buhay, pwede ka na mag-apply ng trabaho para mabili mo yung mga bagay na gusto mo. Ano yung mga bagay na gusto mo? Pera, kotse, travel. Tayo nagta-travel, tayo na may kotse, pag nag-post ka, ang yabang mo. Ang gulo eh. Di ba may mga iba pang tinatarpulin pa sa labas ng bahay nila? Congratulations sa anak ko, engineer ka na. Pag nakita mo, oh, galing. Subukan mo post, congratulations anak, milyonaryo ka na. Dalawa, ang lalapit sa'yo puro negative. Unang mayayabangan, pangalawa mangungutang. Diba, bakit pag itong pinag-uusapan, parang ibang-iba ang dating sa mga tao? Na kung iisipin mo, wala pang pinagkaiba sa naging doktor ka, naging abogado ka, naging engineer ka. Yung mga mantala naman eh. It's just the same, but again, it's our culture. Ang inaano sa atin lagi, lalo sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, mahirap ang Pilipinas. Ang tanong ko, kung mahirap ang Pilipinas, bakit ang dami dito ng mga high-end, ng mga luxury items? Meron tayo ditong Louis Vuitton, may Gucci, kita niyo yung mga hotels dito, ang dami. Ano masasabi mahirap ang Pilipinas? Kaya ang daming tao lagi sa mall ng Pilipino? Tama, mali? Tama. Di ba, ultimong squatters area, pagpasok, ako dati nagtaka ako sa buhay ko. Taga-subdivision kami. Ang bahay namin dati, yung ginaganon pa yung TV, krg. Nabutan niyo yun? Yung wala pang remote pa na eh. Ano yan eh, siguro mga 21 inches din natin yung TV namin, sangla pa. May sinangla kay Papa, hindi natubos, na ginagamit namin. Pagpunta ko sa squatters area, kasi may katabi kaming parang squatters area sa likod ng subdivision, may mga kaibigan ako doon. Nagulat ako. Yung TV nila, malaki. Mas malaki sa amin. May VCD player pa sila noon. VCD. May remote. Sabi ko, mayaman ba talaga kami? Yung TV namin ginaganon-ganon. In short, may pera Pilipino. Kung saan-saan lang kasi nagagamit. Di ba, lahat ng okasyon sineselebrate natin, yung okasyon hindi naman nauubos. Bakit merong mansari? Kasi hindi po lahat umaabot ng anniversary. Kaya, huwag ka magtaka, pagdating yan, meron na yung mixery. Di ba? Grabe ang gastusan ngayon. Yung dati pag nanganak ka, normally binyag lang. Ngayon ano nang gastos pag manganganak? Una, gender reveal. Yung palang gastos na. Nung pinanganak, meron pa yung photoshoot araw-araw. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Diba ang daming gastusin sa atin na tayo naman sunod tayo ng sunod. Again, walang masama. Gawin yan, pero to tip ko sa inyo. Ginagaya kasi natin ang ginagawa ng mayayaman. Yung mga photoshoot na yan, ginagawa yun ng mga artista, ng mga tao mapipera. Kung medyo ordinaryo ka pa naman ng tao, kung ako lang po pagbibigyan mo, huwag mo munang unahin makisabayan sa ganyan. Kung bata ka pa sa mga single dito, huwag muna kayo magkaroon ng karelasyon. Ipupusta ko, mas marami ang negative dyan kaysa sa positive. Pag may karelasyon ka, maganda lang naman yan sa una. Pag tumatagal, nagbabago na yan. Diba?
masabi mas maraming negative? Mag-aaway kayo palagi. Gagastos ka. Ako dati naalala ko, mag-anniversary kami ng girlfriend ko. Mga 4 days na lang, anniversary na. Wala akong pera. Sabi ko, regalo, kakain kami sa labas, bulaklak. Sabi ko, mga 2,000 gagastusin ko. Sabi ko, hirap maghanap ng pera, wala akong maisip na kung saan. Alam mo ginawa ko? Inaway ko. Inaway ko talaga siya. Tapos nagbati kami after ng anniversary. Lusot, walang gastos. Kaya, para sa akin po, kung gusto nyo lang mabilis gumalaw, mas iba ang bilis kung mag-isa ka kesa may karelasyon kayo. Kasi paano pag sinabihan ka ng karelasyon mo, puro ka dyan sa seminar mo yan, sino bang mas love mo, siya o ako? O anong pipiliin nyo? Ako, natanong po yun sa akin dati. Namamasada po ako ng jeep before. 5 years ako namamasada ng jeep sa Bicol. Pero hindi naman po namamasada dahil wala na po kami makain. Namamasada lang kasi wala akong magawa. Kesa nasa bahay na nagsa-sounds, di ba doon? Pag makikinig kayo ng sounds, pupunta ka lang sa radyo, tapos mag-play ka doon, gaganon-ganon ka sa loob ng bahay mo, katabi ng radyo. Sabi ko, kaysa nagkaganon-ganon lang ako, sabi ko, magmamamasada na ako ng jeep, namamasada ako ng jeep, doon ako nagsa-sound trip sa loob ng jeep. Di habang nagkaganon-ganon ako sa jeep, kumikita pa ako. Ngayon, one time yung ex ko sabi sa akin, itigil ko na daw maging masipag. Kasi po, maliban sa namamasada ako ng jeep, kumukuha ko ng boundary ng jeep namin, tapos nag-aaral pa ako. Kaya dati, pagkatapos ko mag-aaral, bahay na ako, dumadala ako sa kanila, tapos after nang uuwi ako ng bahay, kasi kukuha ko ng boundary ng jeep, after ko mamamasada ako. Sabi sa akin ng ex ko, itigil ko na daw yung ginagawa ko. Kasi daw, hindi naman daw importante sa kanya na maging sobrang yaman namin. Ang importante lang daw sa kanya, basta magkasama kami araw-araw, okay na daw yun. Ito sagot ko. Sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi hindi pa tayo mag-asawa. Nasasabi mo yan kasi yung mama mo nasa abroad, pinapadalan ka ng pera. Ako din, may magulang din ako, nalibre din pagkain ko, kaya medyo ganito pa tayo. Pero sigurado ba ikaw na pag mag-asawa na tayo, tapos hindi man lang kita na ipapasyal, hindi man lang kita napapakain sa labas, hindi man lang kita nabibigyan ng regalo, ganyan pa rin ba ang sasabihin mo sa akin? What if biglang may manligaw sa'yo? Maganda ka, may manligaw sa'yo ibang lalaki, may kotseng lalaki, nabibigay yung gusto mo, sigurado ka ba na ako pa rin ang pipiliin mo? Now, in short, mas prioritize ko pa rin po yung pagyaman. And true enough, buti na lang. Kasi imagine mo kung siya yung pinili ko, baka wala ako ngayon dito sa harapan po ninyo. Kung meron po kayong unang mamahalin, laging sarili niyo po yun. Kasi pag minahal mo yung ibang tao na mas sobra pa sa pagmamahal mo sa sarili mo, paano pag isang araw na wala yan? Mas masarap kong mag-break na mapera ka. At least pwede ka mag-shopping, pwede ka manood ng sine, pwede ka magbakasyon. Diba ang hirap ko pag nakipag-break sa'yo tapos wala ka bang pera? Kaya ka naglalakad-lakad ka na dyan sa EDSA, nagaganon-ganon ka ng buhok mo. Diba? Kumbaga, you can never tell. Marami tayong dinaanan sa buhay natin na paborito mo yung pagkain ngayon, kinabukasan hindi mo na paborito. Paborito mo yung ganitong laro, kinabukasan ibang laro na gusto mo. Ganon din po ang karelasyon. Baka ngayon, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pero sure ka ba, next year, ganyan pa rin kayo. Kaya para sa akin, ito po ang ginagawa ng mga mayayaman, para maintindihan nyo po. Yung mayayaman, may mga pera yun dati. Yung pera nila, nilalagay nila sa investment. Yung investment, kumikita ng pera. At kadalasan, kinikita nito, nilalagay pa nila sa investment. Tapos yung kinikita pa nito, yun na po yung minsan ang pinangluluho nila or tinatawag na in short, kahit po iwaldas nila ang pera nila, hindi po nila ramdam kasi hindi natamaan to at hindi natamaan to. Tayong Pilipino, pinaka-worst. Hindi mo pa pera, ginagastos mo na. Pautang. Magbo-birthday ako next month. Anong meron pag naghanda ka? Maraming hugasan.
Kung hindi pa masarap ang luto mo, nakanyawan ka pa. Grabe naman yung spaghetti, wala man lang hotdog. Ketchup pa yung nilagay, di ba? Now, anong point ko? Unahin nyo na magkaroon ng ganito. Pag kumikita na ang pera mo nang hindi ka nag-e-effort, doon ka na magwaldas. Yan sinasabi kong single ka pa naman ngayon. Huwag ka na muna magkaroon. Madali lang naman maghanap ng karelasyon. Sa panahon po ninyo, mas madali kaysa sa panahon namin. Panahon namin, pag maghahanap ka ng chicks, lalabas ka ng bahay, magta-timing ka ng mga naglalakad. Kung saan naglalakad yung crush mo, doon ka mag-aabang, magkatagal-tagal maghapon. Di ba, minsan, tambay ka sa bilyaran, baka may mga dumaan doon. Ganun dati ang pang-chicks. Ngayon po kayo may dating app na. Swipe left, swipe right. Di ba, ang dali-dali na mag-online ka na lang. Mag-abang ka na lang ng single. At least may makikita mo pa sa Facebook, single. Di ba, kaysa noon sa amin, di mo naman malalaman kung single o hindi kasi wala naman nakalagay dito ako naglalakad. Single ako, single ako. Di ba? Mas madali na po ang buhay po ninyo. At actually, natin lahat. Unlike nung kami po nagsisimula sa pag-network, hindi po talaga ganun kadali compared sa ngayon. Pati pagpo-prospecting, madali na po lahat. Kaya para sa akin, kung sino ka at nakilala mo na sarili mo, then alam mo na kung anong dapat mong mga ayusin. Pinakasimple, kung gusto maging mayaman, palitan mo yung lahat. Magkaroon ka ng bagong magulang. Siyempre, nandun yung mahalin mo pa rin yung parents mo, love them, respect them. Pero para maghanap ka ng pwede mong pakinggan. Friends. Kung ang friends nyo ang pinag-uusapan, mga iba't ibang tao, magpalit ka na ng kaibigan. Ano yun? Si ganito, buntis na naman. Si ganito, ganyan na naman. Pag gano'n ang pinag-uusapan niya, pinag-uusapan niyo mga artista, mga chismis, ang tanong, magaganda ba dyan ang buhay mo? Okay, school. Bilisan mo, mag-graduate ko, nag-aaral ka, but don't ever believe na ang pag-aaral is enough. Continuous pong changes ang nangyayari sa mundo natin. Ang school is basic. Basic na basic lang po yan. Religion, government, TV, movies, books. Kaya nasa sa inyo po kung paano nyo siya ayusin para ma-align dun sa gusto mong klaseng buhay. Clear? Yes! Okay, next. Now, etong mundo natin, nung pinanganak ka, sumali ka po sa laro na tinatawag na life. Then kung laro po ang buhay, ang tanong, paano kayo mananalo? Naisip nyo ba na naglalaro lang naman tayo sa mundong to? Sino sa inyong, may mga gamers po ba dito? Yes! Dumating ka ba sa point na naisip mo na may nagko-control sa'yo? What if meron nagko-control sa'yo na ikaw yung character? Ngayon, kung ikaw yung character dito sa laro na tinatawag na life, paano ka mananalo? Kasi may mga rules. May law of gravity. Pag tumalon ka sa building, mabuti ka o hindi, ano mangyayari sa'yo? Kahit ano pang religion mo, pag tumalon ka sa building, ano mangyayari sa'yo? In short, may dulo na rules. Ito yung pinakadulo na ng dulo kasi iba yung rules ng government, magkakaiba. Ang religion, ang rules, magkakaiba. May pinakadulo na ito yung tinatawag na law of cause and effect, law of karma, anong tawag niyan? Yung law of gravity, maraming mga law. Pero pag sinundan mo to, yung law of polarity, may umaga, may gabi, may takbo, may lakad, may iyak, may lungkot, may saya. Di ba pansinin mo, bakit pag nakakita kang na-aksidente sa Facebook, yung biglang nauntog ng bato, anong nafe-feel mo? Di ba kadalasan, natatawa ka? Bakit ka natatawa? That's law of polarity. Yung nakita ang sakit, bumalik sa'yo, saya. May hirap, may ginhawa. May success, may failure. Then you need to understand all those things. Kasi pag naiintindihan mo na yan, wala naman pong tao na hindi naging successful, na hindi nahirapan. Wala pong taong nag-network nang hindi na-reject. Kaya kung ikaw yung tipong networker na gusto mo hindi ka nare-reject, ay grabe ka naman. Ikaw yung kakaiba sa ating lahat.
Kasi lahat po kami na-reject. Lahat po kami pinangakuan na sasali na hindi naman tumulo yung nangako. Di ba meron akong in-encounter, grabe. Sasali daw siya next month. Sige, okay. The next month, pinulap ko. Sige, tita, kumusta? Sasali na po kayo? Pasensya ka na, iyo, may namatay kasi sa father's side. Sabi ko, sige po tita, kailan na kayo sasali? Next week na lang. Di next week ulit. Tita, sasali na po kayo? Pasensya ka na, iyo, kasi may namatay naman sa mother's side. Sabi ko, mauubos pamilya nito. Sabi ko, sige, next week ulit, next month ulit. In short, alam niyong malalaman nyo na matibay na kayo sa pag-network pag hindi na po kayo nasasaktan sa rejection. Ang tanong, paano ako hindi na masasaktan sa rejection? Paano? Kailangan mo pang masaktan ng maraming beses. Nasaktan ka ng nasaktan, ng nasaktan, ng nasaktan. Tandaan mo, mas matibay ang paa natin kaysa sa sapatos o tsinelas. Sapatos, tsinelas, pag lagi mong ginagamit, napupudpud. Paa mo, lagi mong gamitin, kumakapal. Ang tawag doon, kalyo. Kaya ka nasasaktan kasi wala pang kalyo ang damdamin mo. Kaya kailangan mo masaktan ng maraming beses. May nagtanong nga sa akin, Upline, nahihiya ako pag may nangungutang sa akin. Hindi ko kayang matanggihan. Anong sikreto para tanggihan ko sila? Isa kung magpautang ka na magpautang. Para dumating sa point na walang nagbabayad sa'yo, sa sobrang sakit, sa susunod, hindi ka na mahihiyang tumanggi. Clear po ba? Yes! Kaya kung saan ka nasasaktan, ibig sabihin kulang pa yon. And wala pong naging magagaling na networker na hindi po dumaan sa nasaktan, na-reject. May mga downline na ganito. May isa akong downline dati, Upline, weak leg mo ba ako? Nagulat ako. Sabi ko, bakit ko nagtatanong? Sabi ko, oo, bakit? Upline, magiging global ambassador ka dahil sa akin. Magiging millionaires club ka dahil sa akin. Magkakakotse ka dahil sa akin. Siyempre, masaya. Masarap pakiramdam. So, okay yun na. Kasi first time pa naka-encounter nun eh. Kaya lang, kagandahan sa akin, hindi ako umaasa sa ibang tao. Kasi nung lumaki ako, ayaw na ayaw kong umaasa sa ibang tao kasi ang hirap. Dati, pag hihingi ka ng pera sa magulang mo, ang hirap kasi tatiming ka. Di ba? Dapat good mood magulang mo. Tapos parang lagi nasa pageant kasi ako dati, pag hihingi ako ng pera, 3 days ako mabait. Yung aabang ko talaga yung papa ko nandyan, tapos din ako magwawalis, maglilinis ako. Tapos mga after 3 days, parang yung, alam mo yung, okay, ngayong araw na to ako manghihingi ng pera. Umaga pa lang, gumagano na yung dibdib mo eh. Ano kaya ako tatiming pa? Ano kaya tatiming? Hanggang pag hihingi ka na, pwede kang pagbigyan, pwedeng hindi. Kaya sa inis ko nun, sabi ko, gusto ko meron akong sariling pagkakakitaan na pera. Kaya high school pa lang ako, naghahanap ng kung ano-anong pwedeng pagkakitaan na pera. Kasi ayaw ko nang nakaasa sa ibang tao. Kaya para sa akin, sa inyo din, ang pinaka-tip ko po sa inyo lahat, simple lang. Sundin niyo po yung pinaka-rules ng mundong to, magiging napakadali ng mangyayari sa buhay niyo. Next mo natin to, para mabilis. Next po. Yun. Ang excited ito. Okay, ito. Pabasa lang po. Okay, number 1. 1, 2, 3, go. In short, nabuhay ka sa mundong to, hindi pwedeng masaya lang. Kayang bang maging masaya habang nalulungkot ka? Yes! Kayang bang umiti habang nahihirapan ka? Yes! That's the real challenge. Kasi akala natin, may iba, ang pangarap, Upline, gusto kong yumaman para wala na po akong problema. Mali. Mas marami pong problema pag mas marami kang pera. Mas simple, kasi ako naalala ko dati, nung wala akong pera, makainom lang, masaya na ako. Makaipon lang kaming 30 pesos, okay na. Kasi pambili ng gin pomelo. 20 pesos yung gin, 10 piso yung tang. Hindi timpla mo, solve ka na nun. Pulutan mo, candy. Isang pirasong stork or snow beer, babasagin mo. O yun ang pulutan nyo pa isa-isa habang umiinom. Okay na kami sa ganun eh.
Nung kumikita na ako ng mas malaki, marami kang aasikasuhin eh. Sabi nila, success is relative. Ibig sabihin, pag naging successful ka, dadami relatives mo. Okay? In short, maraming aasa sa'yo, maraming hihingi ng tulong sa'yo. Kaya para sa akin, intindihin po natin to, na ang magiging success nyo sa life, kung nasa hospital kayo, anong gusto nyong tunog? Kasi maraming iba, gusto ko wala akong problema, gusto ko steady lang. Okay, mamili kayo sumagot. Tunog number 1, kung nasa hospital ka. Tunog number 2. Tut, 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 tut. Anong gusto nyo? Number 1 or number 2? Then, pag meron mang up and down sa buhay, matuwa ka, ibig sabihin, buhay ka pa. Clear po ba? Kaya, balik po tayo doon. Yung downline ko, yayaman ka dahil sa akin. Masaya, pero hindi ako umasa sa kanya. Hataw pa rin ako, habang masaya sa pakiramdam, pero hindi ko inisip na, okay, relax na ako, hindi na ako gagalaw kasi yayaman ako dahil sa downline ko. Hindi. Good news. 1 buwan, siya pang naunang nag-quit. Sabi ko, visit na yun. Sabi ko, kung naniwala ako din, baka 2 kami nag-quit. Buti hindi ako umasa talaga, pero ina-excite ako. Meron pa ako isa, una kong recruit ng tao. Umatin kami ganitong seminar. First time umatin. Yung usok ay 1 milyon, 2 milyon, gumaganong-ganong pa. Pag uwi namin sa bahay, nakitulog kami nun eh. Magkatabi kami. Kasi nakitulog lang kami, katabi kami. Nakalimpungatan ako. Siguro 1:00 ng umaga. Kasi kung bakit may gumagalaw, nakita ko yung downline ko. Sabi ng downline ko, tulog! Sabi ko, yayaman ako! Di ba tinuturo sa network yung maghanap pa lang ng leader? Ay, baliw pa nga term nila, baliw. Hindi ko babaliwin, ultimo sa panaginip, gumagano ba? Sa awa ng Diyos, pag uwi namin ng Bicol, parang walang nangyari. Sabi ko, pambira, marami pong ganon. Marami po kayo mga kasama ngayon. Tingnan yung mga katabi nyo. Sure ka ba na next month, andyan pa yan? You'll never know. Tandaan nyo po, ang puno lalong lumalaki kasi may mga nalalaglag na dahon. Yung dahon yun ang kinakain ng mga uod. Yung ang uod yun ang naglalakad-lakad sa ilalim ng uga. Na yun ang nagpapadaloy ng daanan ng oxygen, daanan ng nutrients. At yung tae ng uod, yun ang pangpa-fertilizer ng puno. In short, kailangan nyo ng mga negative pagdaanan sa buhay nyo. Hindi po puro magaganda. May araw na bagyo ang pera mo. May araw na bagyo ang babayaran mo. May araw na ang dami nyo. May araw paglingon mo, ikaw na lang. Kaya ko ba talaga? May araw na ang taas ng tiwala mo sa sarili mo. Yayaman ako, magkakotse ako, magbabago buhay ko. Darating din minsan pag mag-isa ka na lang, kaya ko ba talaga? Parang ayoko na. Hindi para sa akin to. Para sa kanila to. Yung programming mo, iniiba mo na. Dati pinapakinggan mo yung mga namomotivate ka. Yung mga upline mo na mapapower ka. Ngayon, tinitingnan mo na sino ba yung mga nag-quit na. Pare, kaya ba talaga? Di ba bago ka magtanong, may gusto ka ng sagot dun sa tatanungin mo? Kaya that's the real challenge. Ang totoong labanan hindi sa labas, yung nasa sarili mo. Kaya nga, di ba, lagi akong sinasabi, sabi ni MacGregor, it's easy for us to think positive when everything that is happening to us is positive. The real question is, can you still be positive when everything that is happening to you is wrong? Yes. Kaya mo ba talaga? Paano kung lahat ng prospect mo sabi sa'yo, no?
Paano kung yung lahat ng downline mo, sabi sa kayo, babay upline? Kaya nyo ba talaga? Kasi, sabi ko nga sa inyo, worth it yung pupuntahan. Pag worth it ang pupuntahan, hindi siya madali. Mahihirapan, iiyak ka, luluhod ka. Pero it's all part eh. Kasi nga, kahit ano naman gawin mo eh. Lahat ba ng umibig, hindi umiyak? Lahat ba ng nagluto, masarap ang niluto? Lahat ba ng tumaya sa loto, nanalo? And that's life. Kung anong nangyayari pala sa inyo, nangyayari din naman sa iba eh. Lahat ba ng pinara mong bus, tumigil? Diba? Yun ang sana ma-realize ko natin, it's all part of life. Sunod, perspective. Walang masamang nangyayari sa'yo. May masamang utak na nag-i-interpret ng nangyayari sa'yo. Magbigay kayo ng negative na nangyayari. Negative na nangyayari. Ano po? Mataas ang gas. Okay, paano siya naging... May kotse ka ba? Diba? Para sa akin, ako honestly, ever since nung nagkaroon ako ng kotse, hindi ko problema yung gas. Kasi hindi ko tinitingnan. Di ba, pag gas ko full tank, mas pinofokusin ko mas magsipag. Wala naman ako magagawa sa pagtaas ng gas. Sino ba naman ako? Hindi rin naman papakinggan ng gobyerno. Hindi ko pinoproblema yung mga bagay na hindi ko naman kayang solusyonan. Pero kaya ko magsipag para kumita ng malaki para hindi ako nasasaktan sa pagtaas ng gas. Di mo mas mag-focus tayo dun sa bagay. Kaya parang ganito yun eh. Wala yung pinagkaiba na marami ka bang utang. Pwede mong isipin na namumroblema ka. Grabe, maya-maya tinetext ako ng may mga utang. Magbayad ka na, ididimanda ka namin. Pwede kang ganun eh. Kung negative kang tao, mamumroblema ka. Kung positive kang tao, matutuwa ka. May taga-motivate sa'yo para maging masipag ka sa buhay. Kasi pag-gising mo ng umaga, o magbayad ka na. O di ba ano mararamdaman kung magsisipag na nga ako? Isipin mo, ang pinakamasarap sa may mga utang sa'yo, ang dasal pa nga yan minsan, positive. Sana kumita na to. Di ba gusto nila kumita ka para may? Isip pa kayo ng negative. Ano yan? Anong klaseng aksidente? Kasi ikaw mismo na aksidente, pamilya mo. Pamilya mo, anong klaseng aksidente? Anong klaseng, ano nangyari sa kanila? Namatay, hindi naman. Yung kotse lang. O di, at least hindi siya. Ano yan? Oh, ang maganda pag may na-aksidente na injured, nagkakaroon ng reunion. Mas nagiging close kayo. Mas na-appreciate mo na ang buhay minsan, hindi mo alam, baka isang araw yung kasama mo bukas wala na. Di ba meron siyang lesson na ituturo pa rin sa atin? Isip pa kayo ng negative. Ano yan? At ano yung gastusin mo sa bahay? At tulad na, umiral ko dito. Gusto mo bang may gastusin ka o wala? Ha? O ba't ka namang problema? Sabi mo negative. Sabi ko, anong negative? Sabi niya, gastusin sa buhay. Sabi ko, ano ba yun sa numeral ko? Tapos tanong ko sa kanya, gusto mong may gastusin ka o wala? Sabi niya, gusto. O di bakit naging negative? Hindi ba magulo ka lang? Diba? Kung ang sasagutin na nyo man, negative siya sa gastusin sa meral ko, di, paputol mo. Di wala ka nang babayaran. Mamimili ka yung comfort ng may kuryente na nagbabayad ka or yung comfort na hindi ka nagbabayad pero wala kang kuryente. Di ba bakit ka mababater na nagbabayad ka ng kuryente? Nanginabang ka. Naging komportable buhay mo. Abusado ka naman pagkatapos manood ng TV, may kuryente kayo kasi hindi ka magbabayad. Ikaw na may problema. Di ba pinakinabangan mo na nga bago ka nagbayad? Ano ba? Mag-quit, mentor! Magkukwit. Ikaw, downline. Di ba? Kasi kung ikaw, bilisan mo na makabawas ka ng init dito sa kwarto.
Kung downline mo naman mag-okay, magpasalamat ka kasi papalitan niya ng mas magaling. Diba? Meron bang nawala sa buhay mo na hindi napalitan ng mas okay? Oh, meron ba? Ano ba yun? Di ba? Oh, sabi niya, meron daw nawala sa buhay niya napalitan ng hindi mas okay. Ah, mas okay. Iyon nga sinasabi ko. Ano yun? Ah, okay. Kasi kung napalitan ng hindi mas okay, maganda pa rin kasi na-appreciate mo yung ex mo. Di at least mas natuto ka na next time, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay mo. Walang mali. Nasa perspective mo lang yan. O, ano pa? Na-hospital yung magulang mo, ano pong nangyari? Eh di dulo, wala pinagabi sa aksidente. Di mas lalo kang pumunta sa kanya. Di ba? Mas lalo kang nag-alaga. Nawala. O dulo natin, example lang. Nawala. Hindi, tinuruan ka ma-accept ang life na hindi lahat lifetime. Bakit nakakaiyak pag namamatayan? Kasi ang dami mong gustong gawin dun sa namatay nang hindi mo ginawa nung nabubuhay pa. Bakit mas maraming bulaklak na natatanggap yung patay na kesa nung nabubuhay siya? What if balik rin natin habang nabubuhay pa, sabihin mo ng mahal mo yung mahal mo. Yakapin mo na yung mahal mo habang nabubuhay pa. Yan ang tinuturo sa atin ng mga nawawala. To appreciate yung andyan pa. Ano ba? Ano yan? Ano daw? Dumbbell. Pwede mo explain anong ibig sabihin ng dumbbell? Pabigat ka sa sarili mo? Kasamaan sa hub na pabigat. Ikaw yung pabigat, yung kasama mo sa hub. Hindi kaya. Okay, sagutin ko na lahat. Kung kasama sa hub, ba't ka pa hindi umalis sa hub? Magsulo ka ng hub. Hindi wala ka nang kasama. O di wala nang problema. Ang sagot, wala kasing apply na pera. O di huwag ka magreklamo. Wala kang karapatan magreklamo kung mahirap ka. Kung gusto mo magandang sitwasyon sa buhay mo, magsumikap ka para may reason kang magreklamo. Ikaw may katawan, ikaw may pwedeng gawin sa katawan mo. Kumbaga, kung pasaway yung hub mo, ang tanong, kung downline mo, example, pasaway, pabigat, ba't hindi mo pinapaalis? Hingap nakakatulong ng ambag, hindi huwag kang magalit, may naitutulong pala, hindi yun pabigat. Diba? Last po. Ano yan? Anong klaseng emosyonal? Kaya, madrama ba yung downline? Eh ako, pag madrama downline ko, lalo kong sinasaktan. Oo, yung mga mahina loob, pinapaya ko lalo. Oo, para dalawa lang pupuntahan, titibay yung mawawala. Hindi at least mawala na agad para mabalikan ng iba. Hindi mo naman, ilang downline lang ang kaya mong alagaan. Hindi mo naman kailangan alagaan sa sobrang dami. Ano mo kasi kasubuin yan? Kaya ako lagi kong iniisip, ako nagbubuo ng basketball team. Kung magbubuo ako, yung matibay na. Yung bakit ka magbubuo ng ultimo practice na kasi maangot. Yung pagkagising sa umaga, pagkakita mo sa grabe, haataw na naman. Di ba? Nakakabwisit kasama yan. Hindi yan tumatagal sa akin. Umuwi ka na kung wala kang planong yumaman. Ayaw kasama magaling na tao. Kumbaga, napaka-precious ng oras natin. We only have 24 hours per day. Bakit ka mag-spend sa mga taong takbuhin? Ayaw niyan magbago buhay niyan. Respetuhin mo yan. Kung hindi ka nagbabago sa kanya, ikaw na may problema, hindi siya. Di ba? Kaya di ba parang sabi ko, magdadala ka ba ng basura sa loob ng bahay mo? Hindi. Eh bakit mo pinapatagal yung basura sa loob ng hub mo? Di ba ganun lang kasimple? Ngayon, energy is the currency of the earth. Hindi marunong umintindi ang earth ng mga rason mo. Naniniwala siya ng nararamdaman mo. Yayaman ka ba? Yes! Lagi mo ba yung nararamdaman? Yes! Pag nagkasakit ka, nararamdaman mo. 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 Pag
Pag tubig mo may kausap ka, nakikita mo ba ang sarili mo? Nayayaman ka? Yes! Sa lahat ko na nandito sa kwartong to, sa mga kanina pa po nandito, sino sa inyo ang nag-declare na darating ang time, tinitingnan mo katabi mo lahat na nandito, pinapalitan mo yan ang mukha ng mga downlines mo? Ako po dati nang umaatin, nakaupo, nagmamasid. Sabi ko, darating ang time, mapupuno ko rin po, downline ko lahat na yan. Darating ang time, ako ang natutok sa harapan. That's energy. Kaya mo maging positive kahit hindi magaganda nangyayari sa'yo. Kaya mo bang parang kausap mo isang buong Philippine Arena, pero isang prospect lang kausap mo? That's energy. Ano ang dinideclare mo? Mayaman ka ba? Mahirap ka? Kung alam mong yayaman ka at mayaman ka, bakit ka nalulungkot ngayong sitwasyon mo to? Sabi ko nga, kung bibigyan ko po kayo ng isang ticket ng loto, mananalo ka ng 100 million next year. May araw pa bang magiging pangit habang inaantay mo yung next year na yon? Paano kung na-reject ka ng prospect? Malulungkot ka? Paano kung nawala lahat ng downlines so malulungkot ka? Paano kung wala nang naniniwala sa'yo, malulungkot ka? Hindi, kasi nakikita mo, may 100 million ang after a year eh. Ganyan na ganyan yung mentality namin nung katulad namin kayo. Nung kami po, ako galing pa akong Bicol, pupunta dito aaten ng training. Kaya kung iba sa inyo dito, around alas 12 pa, kami umaalis sa Bicol dati, alas 6 pa ng gabi. Babiyahe pa, aaten lang ng ganito, pagkatapos hotel, uuwi ulit. Bakit uuwi? Walang pang hotel. Pero habang ginagawa namin yon, habang kumakain kami sa turo-turo, habang sumasakay kami sa ordinary bus, habang kumakausap kami araw-araw, hindi man lang namin naramdaman na napapagod kami. Kasi alam namin, nayayaman kami. Alam namin, magbabago buhay natin. Ang buhay natin, tandaan nyo, napaka-clear, ang dami pong sign. Sinabi, ask and you shall receive. Ang sinabi, hingiin mo, ibibigay sa'yo. Pag binalik mo sa akin, ang daming gustong yumaman, bakit hindi yung mayaman? Mas madalas kasing sabihin mo yung ayaw mo. Eh di ngayon, power, gusto kong yumaman. Pag nasa hub ka, ginagawa maghapon. Pag may pinapagawa sa isa, apply mo, anong sagot mo? Pinapaten ka ng training, anong sagot mo? Yun ang reason. Ako, pag may pinapagawa si apply, ang sagot ko, yes po. Joseph, gusto ko pagpunta ko sa Bicol, 200 attendees. Yes, apply. Pagdating nila, 300 attendees. Joseph, gusto ko ganito karami attendees mo. Yes po, apply. Gagawin ko. Lahat na, kasi di ba tinuro naman, pag sinabi ng apply, yes. Pag sinabing takbo, pag sinabing talon, wala naman sinabing magtanong. Takbo, bakit? Atin ka na training na naman. Kami wala. Pag sinabi ng apply, sunod. Hindi namin o hindi, sunod. Bakit? Kaya ngayon ang apply niya, tawag dyan mentor. Ang tawag sa'yo, mentee. Ang mentee, taga-sunod sa mentor. Hindi taga-sagot sa mentor. Ganun na siya kadali. Kaya lahat ng pinapagawa sa amin, positive. Alam namin na magbabago buhay namin. Na-visualize niyo ba anong buhay na nag-aantay sa inyo? Sino dito ang mga pandemic babies? Nag-join ng pandemic days? Okay. Mga ano kayo? Kailan ka nag-start sumali? 6 months. Pandemic. Okay, sino pa? Karami ang babata niyo pa. Okay. Nakakaingit din kayo naman kasi kayo yung bagong generation na magiging katulad namin. Kumbaga, ano kaya po kami, taga-motivate, at least may idea kayo ng buhay nag-aantay sa inyo, pero iba yung magiging higil nyo. Kasi ako dati makakain lang sa, pagpasok ko lang ng Robinson's Galleria, feeling ko ang yaman ko na eh. Kasi nakapasok ko sa mall. Nakapunta ko ng Metro Manila, feeling ko ang yaman ko na kasi ang daming at tataas na building. Imagine mo yung ganun kasi buhay. Ngayon, doing this business for more than 18 years. 18 years na po ako sa industriyang to. Again, hindi ko to una-unahan. Kasi marami din naman nauna. Ako, ang user ID ko is 558.
Ibig sabihin, may nauna na sa akin more than pa sa 500 plus sa tao. Pero nasaan yung 500 plus na yun? Kaya hindi ito una-unahan. Paagalingan at pasipagan lang naman ang labanan dito. Mas masipag ka, isang araw baka mas malaki pa kinikita mo sa upline mo. Hindi po ba? Ngayon, ano yung buhay na binalik sa akin doing this business? Ready na po ba kayo? Yes! Next. Okay, ngayon, bago tayo makuha ninyo yung pinaka-success nyo dito, dapat marunong tatlo lang to. Napaka-click. Next. Prospecting, marunong kayo mag-prospect sa offline, marunong kayo mag-prospect sa online. Mag-prospect sa offline, mga labit ka lang. Hi miss, anong oras na? Gusto mo ba ng extra income? Kami ganun kami dati, hindi ako susot ng relo. Tatanungin ko lagi, anong oras na? Pag may trabaho, ang tanong ko, pag may uniform, swerte mo naman. Sabi niya, bakit? Buti ka pa may trabaho. Sabi niya, bakit? Eh, syempre, marami kang ipon kasi may work ka na. Ang anong sagot? Wala. Grabe naman, wala nga eh. Ah, wala ba? O gusto mo ng pagkakitaan, may i-offer ako sa'yo. Maging creative na lang kayo kung paano. Pag medyo may edad, tita, gusto niyo po ba ng may maintenance po ba kayo? Sabi niya, bakit? Gusto niyo po ba mas maging mura ang maintenance mo? Paano? Explain yung food supplement. After explaining food supplement, pwede ko na siya ma-report, pwede ko siya mabentahan. Ang daming approach, iba-iba. Maging creative kayo. Kahit sino. Kasi ako, ito lang nakita ko. Dati kasi, nag-a-approach din ako. Pag may nakita ko magandang babae, lalapitan ko. Yayayain ko makipag-date. Anong ibabalik sa akin? Wala. Kaya nung nag-networking ako, sabi ko, jackpot. Ang lahat ng nagiging direct ko nun, magaganda. Sabi sa akin ng mga downline ko, Upline, ba't ang gaganda ng direct mo? Eh, mamimili ka na lang ng direct, pangit pa ba pipiliin mo? Sabi ko, iba yung nagpipresent ka, maganda yung mukha, lalong nakakagana mag-present. Diba, imagine mo, pag kita sa Upline, may prospect ko, sige. Diba? Nagyaya ako nung makipag-date sa babae, yung single ako that time, yaya ko date. Pag-date namin, fake, presentan ko talaga yan. Record ko yan. Hindi man sumali, nag-date naman kami. Hindi ka kulugi, di ba? Eh kung sumali, ito jackpot, kasama mo pa araw-araw. Okay. Pwede kayo mag-offline, pwede kayo maging online. Online maging creative na po kayo, pwede kayo TikTok, Reels, Facebook, ang daming iba't ibang klaseng approach na pwede nyo pong gawin. Clear po ba? Maging creative na lang kayo, hindi ko lang ito madidiscuss kasi hahaba po tayo ng sobra dito. May Facebook boosting, pwede po kayo mag-aaral kung paano mag-boosting para prospect ng lumalapit sa inyo, pwede nyo rin po yung gawin. After prospecting, next is presentation. Lahat po ba marunong na mag-present? Yes! Tip ko po sa may mga hub, dapat in a span of 1 month, marunong na mag-prospecting, marunong mag-presentation ang lahat ng hubber nyo. Kung nagpas na yan na 1 month at hindi pa yan marunong mag-present, may kasalanan ng admin dyan. May mali sa ginagawa nyo kasi kasama mo na araw-araw. Hindi po mahirap mag-present. Isa sa left, isa sa right, pairing. Paano naging mahirap yan? Mas mahirap pa nung nag-aaral tayo. Nung nag-aaral tayo ako hanggang ngayon, dami kong hindi naiintindihan. Hindi ko maintindihan sa English, anong pinagkaiba nito hanggang ngayon. Hindi ko yung magkaintindihan kasi nagkakaintindihan naman tayo dito. Diba? Ang dami kung sabi ko, ang daming sine, tangent, cotangent, minimorize pa natin periodic table. Diba? Ang dami natin pinag-memorize na hindi mo naman pala magagamit. Unless na magiging engineer ka, unless magiging doktor ka, pero pag ordinary ka lang naman nagtatrabaho hanggang plus minus ka lang, diba? Income minus expenses equals utang. Diba? Doon ka lang naman yung nakabot. Kaya sabi ko, ang gulo eh. Dito, ang good thing yung pag-aaralan po ninyo, yun at yun lang. Nung nag-network ako 18 years ago, hanggang ngayon ang tanong pare-pareho. Walang nagbago. Anong tanong? Pyramiding yan. Scam yan. Kumikita dyan, nasa taas. Kaya minsan pag inaabot ako ng topak, ano po ang alam nyo na hindi kumikita ang nasa taas? Di ba kahit sasabi niya, pyramid yan, kasi ganito kayo, ikaw to. Ikaw to. Teka, buka tayong eraser. May eraser dyan, idol. Patulong ako. Yun, pa-erase na lang. Salamat. Kasi ganito yung kasimple.
kaya nga ang nyo mag-erase eh. Okay. Salamat. Ngayon, ano tawag yan? Sabi nila, ganito kakulit ang tao. Pag nagsabi ang networking pyramiding, isa lang ibig sabihin yan, wala yan alam. Yun ang yung basis kasi bakit? Sabi ko, paano nasabing pyramiding kami? Eh, di ba kayo to? Ikaw yan. O di ba, left ka sa left? Right? Ganyan, may left, may right. Tapos re-recruit ka naman ng ganyan. O, di ba, networking kasi pyramiding yan eh. Pyramid. Sabi ko, kung galit ka lang po sa pyramid, ginawa lang po yan para madaling maintindihan. Mas madaling ma-explain. Kumbaga, habang tinitingnan sa mata, madaling maalala. Kung galit ka sa pyramid, o di ganito tayo, ikaw to. O left, right, o di dyan ka maglagay. O itong left mo, naglagay ng ganyan. O naglagay ng ganyan. O di ba, spaceship na yan. Diba? Eh, pyramiding yan kasi bilog. O di, palitan natin. Ikaw to, triangle, nag-recruit ka, square, nag-recruit mo, rectangle. Diba? Pareho lang naman. Sabi nila, kumikita lang nasa taas. Bakit? Nakakita ka na ba na manager, janitor, mas malaki ang sweldo ng janitor? Magiging chaos po pag ang kumikita ng malaki ang sa baba. Paano uutusan ng nasa taas yung sa baba kung mas malaki ang kinikita ng nasa baba? Sweldo ng janitor, 1 milyon. Sweldo nito, 100,000 manager. Sabi ng manager, janitor, maglinis ka. Sabi ng janitor, ito boss, o 200, ikaw maghugas dyan, ikaw maglinis. Diba? Hindi pwede kahit saan. General, colonel, major, principal, teacher, student. Lahat normal po. Kahit anong gawin mo sa mundong to, kumikita ang nasa taas. Pinanganak ka, sinong kumita? Hospital, nasa taas mo. Nag-aaral ka, sinong kumita? School, nasa taas mo. Nagtrabaho ka, sinong kumita? Boss mo, nasa taas mo. Namatay ka, sinong kumita? Punerarya, nasa taas mo. Kahit anong gawin mo, sumakay ka ng tricycle, sinong kumita? Yung tricycle. Bumili ka ng damit, sinong kumita? Yung gumagawa ng damit. Gusto mo walang kumita sa ginagawa mo, lumipat ka ng ibang planeta, magsulong ka doon. Hindi ko kayo tinanggap, galit na galit kasi may kumikita. Kahit anong gawin natin dito, may kumikita. At least dito, kumikita ang nasa taas, kumikita ka rin. Diba dito, ang dami mong maririnig, yumaman. Dating janitor, yumaman. Dating security guard, yumaman. Dating walang trabaho, yumaman. Sa ibang malalaking kumpanya, may narinig ka na ba? Supervisor, yumaman. Janitor, yumaman. Dito sa ating gaano karami ang nagbago ang buhay na halos wala na pag-asa dati. But because of our company, ang daming natulungan na nagbago ang buhay. Representation, natuto, ASAP. Within 1 month, dapat marunong na po yan. Kaya sa mga admin, sa mga upline, dapat yun po ang barrier nyo na within 1 month, marunong na po yan. Hindi isang araw lang po mag-present, madali po itong matutunan. Di ba? Okay, next. Closing. Closing, pag-follow up. Galingan nyo lang po mag-follow sa mga prospect ninyo. Yun na po ang kailangan nyo lang matutunan. Pwede na po kayong kumita ng 100,000 a month. Yes! Hindi nyo pa kailangan ng leadership. Hindi nyo kailangan mag-handle ng tao. Sa galing nyo pa lang, ganito. Marami pa akong mga handle sa Bicol na mga 1-year-old member. Kumikita na po sila agad ng 100,000 a month. Ito lang po ang marunong sila. Kaya po, ganyan lang po kadali. Sabi ko, pwede naman palang yumaman ng ganyan lang kabilis. Ngayon, ano yung buhay na nag-aantay sa inyo next? Okay. Pogi, no? Sino yan? Okay, ngayon. Ito po ang buhay na nag-aantay sa inyo. Sa mga hindi po nakilala sa akin, I'm tubong Bicol, pinanganak sa Bicol, lumaki sa Bicol, nakagraduate sa Bicol. Purely Bicolano po ako. Hindi ko po naisip sa buhay ko na makakapunta ng ibang bansa. Hindi ko po naisip sa sarili ko na makakapunta dito sa Metro Manila. Para sa akin, panaginip lang po ito. Kasi ang taga-probinsya po, ang taas po ng tingin sa Metro Manila dati. Ngayon, because of networking, because of the influence, napilitan po ang pumunta ng Manila, umaaten ng seminar na ganito, tuwan-tuwa, nababaliw, na-excite, hanggang nangarap din maging top earner, nangarap magkaroon ng kotse, at ito po lahat ang binigay sa akin. Next.
Nagkaroon din po ako ng mga sasakyan. Hindi lang po isa. Actually, madami po naging sasakyan ko. Imagine mo ha, ang pangarap ko lang po dati, may pambayad lang sa computer shop. Nag-networking ako dati, sabi ko kumita lang 10,000, okay na ako. Hanggang gusto ko na maging top earner at hanggang nagkaroon po ng mga sasakyan. Okay, next. Nakapag-travel din po ako, hindi ko na po actually malaman kung gaano karaming countries na po napuntahan ko. Kaya nga, kung meron po dito mag-boyfriend, mag-girlfriend, mas maganda magpayaman muna kayo. Magsawa na kayo na ang date nyo Jollibee. Di ba, ang date nyo SM. Kasi kami dati, nung girlfriend ko, bago kami dati nagkaroon ng baby, 2016, kung tama pagkakaalala ko, 2017 ata, nakapag-date po kami ng 16 countries 1 year. Imagine mo yung gano'n na date sa isang taon, 16 na countries na puntaan po namin. Okay, kaya kung maiisa-isa ko lang, naranasan ko na pong sa lasing na lasing ka, uminom ba ng red wine, pagising mo ng umaga, pag ano mo ng kortina, nakikita mo yung Eiffel Tower. Imagine mo gano'n na lifestyle. Nakapunta na po ako ng yearly sa Las Vegas. Nakita ko na si Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James. Nakita ko na po sila maglaro ng NBA mismo. Sa loob mismo ng NBA. Kaya, sabi ko nga, sino mag-aakala na uupo ka lang dyan? Ganyan na buhay nag-aantay sa'yo. Na takot ako sa heights, nakapag-skydive po ako sa Las Vegas. Halos lahat ng hotel na pinaka-high-end na hotel sa UAE, nakapag-stay po kami sa Dubai. Ang dami kong iisa-isain ko sa room. Ang dami. Hindi ko na alam kung paano ko ikukwento sa inyo isa-isa. Hindi lang po ako nakakapag-travel, kundi nanglilibre din po ako. Dati may mga pinapunta ko sa Boracay na nasa lagpas na mga 100 na tao, on tour ng ibang bansa. Imagine mo yung parang dating ikaw mismo, kasi first travel ko po Hong Kong. Ay, grabe. Pagpunta ko ng Hong Kong, sobra pong hirap bumili pag hindi ka sanay sa Hong Kong dollar. Yung uhaw na uhaw ka na, bibili ako tubig, okay, $10 yung tubig. Pag compute mo, ay 100 pesos, hindi na pala ako inuuhaw. Di ba yung mga ganun na nangyayari? Pero dumating sa point na sabi ko, darating ang time pag magpupunta ako ng ibang bansa, gusto ko hindi na po ako nagtitipid. And true enough, nung nasa UK po kami, nagsha-shopping kami sa London, tumigil kami mag-shopping kasi hindi na po namin mabuhat yung mga pinamili po namin. Imagine mo, yung buhay dati na lagi ka lang nag-window shopping. Sinong nakaranas, naglalakad sa mall, uy, gusto ko yun, mag-iipon ako. Paglakad mo ulit, uy, malapit na. Paglakad mo ulit, uy, konti na lang. Paglakad mo ulit, uy, wala na. Diba? Sinong magulang na minsan yung anak mo, anak, hindi yan bagay sa'yo, pero wala ka lang palang pambili. Diba? Ano ang point ko na? I was not you. Dati, ang big time sa akin makakain sa 7-Eleven. Pag nakakain ako dyan ng rice meal na 2, ang yaman ko na. Kasi pag walang pera, itlog lang, tapos maraming tubig, solve ka na. Imagine yung, hindi mo masasabi ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo alam 2 years, 3 years from now, anong buhay ang nag-aantay sa'yo. Kasi ang dami ditong biglang kumita ng sobrang laki in a short span of time. Okay, next. Ito din po, nakabili din po ako ng mga properties. Wow! May condo po ako dito, yung bahay po namin natubos ko, napagawa ko. Ang laki po ng gasto sa bahay. Ito po yung pinaka-latest ko po na napagawa na building. Medyo malaki po talaga din ang mga 2 sports car na mabibili mo po sa halaga ng building na yan. Na at least, I'm thankful kasi tapos na. Kasi ang gastos ko po dyan, umaabot ako 7 figures a month. Gastos ko pa lang buwan-buwan sa pagpapatayo ng building na yan. And sabi ko, minsan pag dumadaan ako dyan, alam mo, napapalingon ka na, akin pala yan. Minsan may ganun palang moment sa life na hindi mo, parang hindi pa nagsisink in sa'yo na may pati actually itong sitwasyon ko ito minsan, parang grabe layo na pala nang narating ko. Naalala ko dati kung paano ako nagtitipid, paano ako nag-commute papunta dito, and right now, ito na sitwasyon ko. Kaya ang sarap mangarap.
ang sarap ng maniwala ka sa sarili mo kasi hindi mo alam kung saan kanyang dadalhin. Yes! Diba, imagine dati, pangarap ko pagbayad ng computer, pang-inom, hanggang pambili ng sapatos, hanggang pambili ng mga gamit, pambili ng kotse, and ngayon, properties na po ang mga binibili ko. And by hopefully baka this month, makapag-start na rin po ako ng resort kasi may papatayo po akong resort. Kasi nga, tapos na po yung gastos ko dito, kaya naghahanap naman ulit ako ng panibagong gagastusan. Kaya hindi po nauubos ang problema. Clear? Okay, next po natin. Ito naman po na-feature po ako sa kada umaga. May message po nila ako na parang kung gusto ko daw magpa-interview sa kanila, that time nandito rin naman sa Manila, pinagbigyan ko sila at hindi lang isang beses kundi 2 beses na na-interview po ako dyan. Kaya ako lang po ito kinakwento sa inyo kasi pangarap ko lang po na mapanood sa TV. Pangarap ko lang po yan. Makita yan sila Pia Guanyo. Ito hindi ko na maalala. Ito hindi ko ito kilala isa. Pero ito kilala ko ito, hindi ko lang maalala. At Diana Meneses. Yan, parang sa Itbulaga din siya dati. Yan, kumbaga nakikita ko lang sila sa TV para interviewin ka. Ang sarap lang sa pakiramdam din. Na parang may isang ordinaryong tao na taga Bicol na bilang nai-interview na sa mga ganito. Next. Ito naman po is Rated Corina. Ito na-interview ko ako dito nung pandemic days. I think 2021 that time. Tinext po nila ako kung gusto ko daw magpa-interview. Sabi ko, actually matagal na ako noon pa. Siguro mga 10 years ago gusto na ako interview before ni Chingy. Kaya lang dati parang ayoko Parang naiiya ako pag sa mainstream media. Kaya lang right now sabi ko sige na nga. Kaya ito ang daming nagamit po namin to sa boosting ng sobra-sobra po talaga itong Rated Corina. And next, ito din po, nagkaroon din po ako ng pelikula. Oo. I-research yung makita niyo pa po yan sa YouTube, upline, downline. Kasama ko po yan si Snooki Serna, kung inabutan niyo pa po yun. Si Matt Evans, yung niya, Pedro Pinduco ba si Matt Evans? Yan, nakasama ko po yan sa pelikulang yan. Kasi gusto ko nga rin po sino bang ayaw maging artista? Di ba? Gusto ko rin maging artista. Kaya lang hindi naman po talaga ganun kagaling talent ko. Pero naisama ako dyan kasi isa po ako sa producer. Ibig sabihin, isa ako sa nagbayad. Alangan naman hindi ko kasama sarili ko. Ako na magbabayad, sinama ko. Kaya naging artista ako, di ba? Iba pag may pera madali Di ba? Kaya para sa akin, ang dami niyong pwedeng gawin sa buhay niyo pag you have the money. Na at least na-feel ko lang isang beses pero ayaw ko nang ulitin. Ang hirap maging artista. Di ba? Ang tagal ng shoot, buong maghapon hanggang umaga. Kaya mag-aantay talaga kayo. Okay, ito, pinalabas po ito sa Mega Mall. Buong Pilipinas, I mean. Lahat ng sinihan sa buong Pilipinas. Pinalabas ito. Tapos sa TV, sa HBO. Tama ba sa HBO, pinalabas din po itong Upline Downline. Okay, next. Ito naman po, naging vlogger din po ako, naging influencer na I just started trip lang. Trip lang, wala lang magawa. Sabi ko, gusto ko lang mag-vlog. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung foundation nyo, kahit saan ka ilagay, magiging successful ka. Since ang foundation ko is naayos ko ng mabuti, alam ko kung anong dapat mong gawin, alam ko kung anong dapat sacrifice dapat mong gawin. Kaya kahit saan mo ako ilagay, nag-e-excel ako kasi inuulit ko lang naman yung ginagawa ko. Kasi hindi po madali yung maging silver button sa YouTube. Gapang po, hindi po ganun kadali gumawa ng content at mapili ka ng mga tao na maging silver button. Hindi siya ganun kadali. Sa Facebook din, right now, meron na po ako 1 million subscriber. Kaya, ang pinaka-bottom line dito, kung tsatsagain mo lang, at ang importante, alam niyo po ba nangyari sa akin? Kwento ko sa inyo, 2005, yan ba i-declare? 2003, nag-declare po ako December. Nag-join ako sa networking October of 2003. Hindi pa to yung aim. Nung nag-join po ako dito, nag-join ako October 2003, sabi ko December magkakakotse ako. Dineclare ko sa mga kaibigan ko para December magkakakotse ako. Good news, hindi po ako nagkakotse. Sabi ko 2004 December, sigurado na magkakakotse ako. Good news, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Sabi ko, sigurado na to. 2005 December, magkakakotse na ako. Nakadalawang declaration na ako. Hindi ako papayag na matatatluhan pa ako.
Good news, 2005 of December, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Sabi ko, sigurado na ako, 2006 December, magkakotse na ako. Kahiyaan na to, pagkalalaki na pinag-uusapan dito. Dineclare ko na sa lahat ng paulit-ulit, hindi ako papayag na 2006, hindi ako magkakaroon ng kotse. Good news, hindi pa rin po ako nagkaroon ng kotse. Nagkaroon po ako ng kotse 2007 ng July. Doon po ako nagkaroon ng kotse. Kung tama pandemic days, nung dineclare ni Duterte, ni President Duterte na merong lockdown, naghanap ko ng pagkakabalahan, sabi ko, goal ko, maging silver button ako sa YouTube. Nag-declare ako 2020. Sabi ko, December of 2020, magkakaroon ako ng silver button. Magkakaroon ako ng 100,000 subscriber. Good news. Hindi ako nagkaroon. Sabi ko, sigurado na yan, 2021, December, magkakaroon ako ng 100,000 subscriber. Hindi pa ako tumutodo dito. Itotodo ko dito. Good news. Hindi po ako nagkaroon ng 100,000 subscriber. Sabi ko, sigurado na to, 2020. Itotodo ko ng sobra-sobra lahat ng pinakasipag, lahat ng pinakagaling, lahat ng pinakatalent, lahat ng pwede kong pag-aralan, pinag-aralan ko lahat para magkaroon ako ng silver button. Good news. Hindi po ako nagkaroon. Nagkaroon po ako 2023, January, bago ako mag-birthday, naging silver button ako. Now, ano point ko? Tanungin niyo ako bakit ako nagtuloy. Hindi man ako nagka-kotse, nagbago naman ugali ko. Wala man akong kotse, nagka-downline naman ako. Dati, ang downline ko, yung nire-recruit ko, dumating ang araw, hindi ko nakilala, nagiging downline ko. Kasi yung downline ko marunong na mag-recruit. Ang pinaka nakakatawa, yung pagbukas mo ng DTC mo, may mga downline ka na hindi mo man lang na-meet sila. Hindi ko tiningnan na wala pa akong kotse. Ang tiningnan ko, may nagbabago sa network ko, may nagbabago sa buhay ko, may nagbabago sa nangyayari sa buhay. Bakit ko ito tinuloy? Hindi man ako umabot ng 100,000 subscriber noong December, umabot naman ako 30,000. Eh sabi ko, napakadali. Ulitin ko yung ginawa ko lahat ng 2020. Yung 30,000, madoble lang, 60 na. Hindi man naging 100,000, pero umabot na ako dito ng mga 50. Umabot na ako ng mga 80 hanggang 100. Kaibigan, baka kaya hindi mo lang nakuha yung gusto mo. Sinusubukan ka lang ng nasa taas, ang bilis mo nang umayaw. Tinitesting ka lang, tinatanggal lang muna sa'yo yung mga dapat tanggalin kasi tinitingnan ko tutuloy ka ba, nadala ka agad. I'm just like you, nabibigo, napapagod, nahihirapan. Siguro kung meron ng pagkakaiba sa inyo, hindi ko lang tinatantanan yung gusto ko hanggang hindi ko nakukuha. Kasi sabi na lang nasa taas ka, naibibigay sa'yo, ang bilis mo mag-quit. Nahirapan ka lang ng konti, quit ka na. Ang nag-quit, downline mo, ba't pati ikaw nadamay? Diba? Ang bottom line para sa akin, ang sarap ng buhay na nag-aantay sa inyo. Kung alam nyo lang na you will have your own story. Kaya dito ko na ito tatapusin next. Ngayon, ito yung pinaka-meron sa akin. Pinupuntahan nyo ba future mo? Yes! Ano mabuhay mo? May sariling bahay? Kasama mo na pamilya mo? Yung anak mo sinasabihan ka na, Ma, Pa, I'm so proud of you. Nabivisualize mo ba yung future mo? Ikaw na nagte-text sa may mga utang ka? Nasaan kayo? Babayaran ko na kayo. Nabivisualize mo man lang ba na dumadami ang hubs mo?
Nabi-visualize mo man lang ba na ganito lang, pa-training mo to? Kasi ako, pag napapagod at gusto ko na mag-quit, pumupunta lang ako sa future ko eh. Pinupuntahan ko lang may kotse na ako. Alam mo ba, hindi ko ito makalimutan. Nung taon na nag-declare ako ng pinakasagad na gusto ko magkakotse, ito yung panahon na pinaka-nag-visualize ako. Ang ginawa ko nun, pumasok ako ng kwarto ko, umupo ako, pag-upo ko, pumikit ako, tapos in-imagine ko nasa kotse na ako. Yung kotse, inawakan ko yung manibela, drive ko siya, palabas ng subdivision, inikot-ikot ko, tapos tinignan ko yung mga taong negative sa akin. Habang dinadrive ko yung kotse, naka-window down, yung mga tao na negative sa akin, kitang-kita ko yung mga mukha nila na habang tinitingnan nila, may kotse na siya. Nakikita ko sarili ko na habang nagdadrive, tumigil ako sa ATM machine. Nag-withdraw ako kasi kinuha ko lahat ng commission ko. Kita ko yun. Hanggang pag-uwi ko ng bahay, alam mo yung hindi ko lang sinabi, hindi ko lang naramdaman, kung hindi talagang kitang-kita ko yung amoy, kitang-kita ko yung kotse ko, yung kulay ng kotse ko, yung taong itsura ng mga tao lahat, kita ko. Kasi kung ganun po tayo, di ba sabi, as a usual receive. Kaibigan, ba kaya puro kamalasan ang ginagawa mo kasi yun ang nabivisualize mo palagi. Mas nabivisualize mo yung ayaw mo na mangyari sa'yo kaysa yung gusto mo na mangyari sa'yo. Kaya ako, that time, pag napapagod, parang gusto ka na mag-quit, aalalahanin ko yung aakit ako ng stage. Kakamayan ko yung mga may-ari. At habang kinakamayan ko, sinasabihan na congratulations, upwan ka, congratulations, Hall of Fame ka, congratulations, kitang-kita ko yun. Kaya, sa totoo lang, pag tinanong mo ang mga tao na naging successful, anong pakiramdam, honestly, hindi na nila minsan alam isasagot. Bakit? Paulit-ulit na nilang pinuntahan. Paulit-ulit na lang pinuntahan yung gusto nila at nakikita nila yun. Kasi hindi yun magtutuloy kung hindi nila nakikita to. Ibigan, kaya nagdududa ka na sa sarili mo kasi hindi mo na nakikita kung saan ka papunta. Kaya para sa akin, kaya mo yan. May reason bakit ka nandito. May reason bakit sa pwedeng pinilit ka, napilitan ka, o hindi mo alam paano ka dinala ng paang papunta dito. May purpose lahat, walang aksidente. May kwento ka na dapat maririnig namin pagdating ng oras. Gusto namin na marinig sa'yo kung ano ang pinagdaanan mo, anong pakiramdam na kumikita ka ng malaki, anong pakiramdam na proud sa pamilya mo. Gusto rin namin marinig yung kwento mong yan. Kasi katulad nga sa sinasabi ko, next, eto po yung mga kasamahan ko, yan. We have different stories. Lahat yan, Hall of Fame. Gusto nyo malaman anong kwento before naging Hall of Fame? Upline Carlo. Laging sumasakayan sa bus. Pag sumakayan sa bus, pag may konduktor na parating, gaganan niya lang, bro, di ba ang itsura niya, Carlo, parang pulis? Hindi yan nagbabayad sa bus. Oo, lagi lang, pag dadaan yung konduktor, bro, akala ng konduktor, mga naka-detective na pulis, yung naka-sibilyan. Ngayon si Carlo, ay nako, malulula po kayo. Nung isang araw, bumili lang ng relo, nasa 5 milyon ng relo. O, hindi ko na kailangan pang ikwento kung anong buhay meron siya. Di ba, para makabili ka ng isang ganun na relo, na kami dati nagsisimula, halos tipiran po kami. Kung ano po pinagdadaanan mo, yan ang pinagdaanan namin. Dati may pinakainan kami sa Makati, 29 pesos, bulak silog, at silog, mga silog-silog. Hindi na kami bumalik kasi nagtaas ng tres. Imagine mo yung, apin kain tayo doon, pre, wag na. Sabi ko, bakit? Nagmahal sila. Sabi ko, magkano tres? Oo nga, huwag tayo pumunta. Imagine mo yung tres iniinda namin. Imagine mo anong buhay namin meron noon para uminda ka sa 3 piso. Si Apmay, dating empleyado. Pero right now, yung bahay niya sa Laguna, exclusive subdivision. Pag sinabing exclusive, hindi ka pwede basta-basta pumasok doon. Na talagang sobrang, hindi ko na kung ilang milyon na inaabot niya. Lote pa lang, milyon-milyon na, iba pa yung bahay niya mismo. Imagine mo yon. Upline Louis Gascon, ang tawag namin dyan, the prodigal son. Bakit prodigal son? Dating member, kumikita, nagkaroon ng medyo issue personal, umalis. Umalis na yun. Then after, na-realize yung gaano kagandang yung bumalik.
Ngayon, ikukwento ko pa ba kung anong buhay niya? Di ba? I'm sure, alam na alam niyo naman kasi ito yung pinaka-trending na mga love story dito sa Global. Di ba? Now, ang bottom line para sa akin, kahit gaano kayo kagaling, pag maling kumpanya sa lihan mo, hindi ka puputok. Kasi pag tama kang buto, pero maling lupa pinuntahan mo, ay naku, ang hirap niyan lumaki. Nakailang lupa si Aplay Dewey bago bumalik sa AIM. And end of the day, may sariling resort. Diba? May sariling girlfriend. May girlfriend. Diba? Imagine mo ganyan. Oh, ito naman, si Upline Zaro or BRZ. Ito po ang pinaka-talento nito, napakagaling, napaka-creative nito. Siya po ang mga law of universe sa mga teaching, galing po sa kanya lahat. Yung 5 minutes presentation, galing sa kanya. Yung law of the secret, galing sa kanya. Sobrang, ang tago dito parang ermitanyo po, sobrang pong talino nitong taong to. Eh ngayon po, kung hindi nyo po siya napagkakakita kasi sobrang busy po yan sa golf. Yun po yung ginagawa niya. Member po yan ng mga golf dito, golf club sa Metro Manila. Alam niyo po ba ang membership ng golf club? Membership, minsan mga 2 million, 5 million, meron na 100 million eh. Membership lang. Diba? Anong pinagkaiba nun? Kasi yung mga mayayaman ayaw sumama talaga minsan sa mahihirap. Kaya nga kung... Hello? Hello? Yeah. Hello? Okay, ngayon. Nangyari? Boses ko. Ayun. Ngayon, ang mga mayayaman po kasi totoo lang, bakit sila tumitira sa exclusive subdivision? Because of the energy. Totoo din po yung nagre-reklamo kanina na paano negative yung makasamaan mo sa hub. Kaya ang kailangan niya kumita ng malaki para hindi ka lagi kasama mo yan. Kasi pag kasama mo rin yan, mahahawa ka rin dyan. Kaya ang mga mayayaman, gusto din lang. Kaya nga diba, anong pinagkaiba ng mall, ng podium sa SM? Ang may-ari isa lang. Pero pag pumunta ka ng podium, iba ang tao sa podium kaysa tao sa SM. Iba ang amoy ng podium kaysa sa amoy sa SM. Yun lang na ang pagkakaiba niyan. Kaya para kayo, ano po ba kayo? Top earner? O normal na distributor? Sa anniversary, nasa VIP ka ba? O nasa regular ka? Gold ba yan o may ticket ka na? Diba? No, anong point ko? Diniscuss ko po isa-isa yung taong nandito kasi hindi ko po alam kung ano po yung gusto po ninyo mangyari. Kinento ko lang po ng glimpse anong buhay ang nag-aantay sa inyo. You have your own story. You have your own life. Hindi ko alam kung gaano karaming kotse gusto mo, gaano karaming bansang gusto mo punta. Gaano karaming pera ang gusto mong getahin. Kumita kami ng malaki, AIM Global pa lang. Yayaman kayo ng sobra kasi AIM Global Group of Companies. Hindi ko alam kung pang-easy ka, pang-UBI ka, pang-Alpha East ka, pang-Vivo ka. Basta isa lang sure ko. Magtiwala ka sa kumpanyang to, magtiwala ka sa sarili mo, at magtiwala kayo sa mga upline nyo kasi sigurado ko, kayo